Sa proseso ng isang demokrasya, lahat ay binibigyan ng pagkakataon na mahalal bilang isang pangulo ng bansa. Kahit convicted felon, sexual predator o criminal ka pa. Dahil pinapayagan ito ng sistema. Kaya posibleng mangyari. At nangyayari na nga. Ibinutong muli ng karamihang Amerikano si Donald Trump pagka-presidente sa kanyang ikalawang termino. Ano ang magiging implikasyon nito sa demokrasya? Well, may ilan na akong mga natutunan o nahihinuha mula sa kalagayang ito. Number 1, ang katotohanan ay nababaluktot ng kasinungalingan at propaganda. Narinig natin ang pinagsasabi ni Trump sa kanyang kampanya na dadayain ng mga Democrats ang eleksyon, na kumakain ng pusa at aso ang mga Haitian legal immigrants, na napakaganda ng American economy sa pamumuno ni Trump, at marami pang ibang kasinungalingan tungkol sa marami pang mga bagay. Libo-libong kasinungalingan, literally. Natabunan ng kasinungalingan ang katotohanan at sa isipan ng mga botante, walang kahalagahan ang katotohanan basta ang sa kanila ay masusunod ang nararamdaman at preconceived idea tungkol kay Trump. Sa huli, religious zeal at fanatisismo pa rin ang makapangyarihang elemento sa politika. Iba ang nagagawa ng isang kulto. Kaya nitong hijackin ang demokrasya. Pangalawa, facts don't matter sa pagdedesisyon ng isang botante. Hindi kailangan ng facts at makatotohanang impormasyon para iboto ng mga botante ang isang kandidato. Mas mahalaga sa kanila ang appearances at images na nagpapakita ng superficial patriotism at mga photo ops ng pagtulong kahit hindi naman totoo. Malaki ang ambag ng staged at curated photo ops na pinalalabas na stolen shots sa pag-build ng image ng isang kandidato. Epektibo ito na pangkumbinsiya sa botante. Hindi mahalaga ang katotohanan sa politika. Ang mahalaga ay kung gusto ka ba ng tao. Kahit may tendency pa na maging diktador o walang kwentang pinuno ang isang kandidato, pag gusto siya ng tao, siya pa rin ang iboboto. Pangatlo, emosyon, pantasya at mga conspiracy theories pa rin ang panalo. Emosyon ang umiiral sa political decision ng mga botante. Lalo na ang pag sinamahan mo ito ng pantasyang makalangit at America First. At conspiracy theories na nagde-demonize sa perceived political enemies. Talo ang reason sa irrational desires and fears ng tao. Pipiliin pa rin ng mob ang magnanakaw, ang sinungaling. Walang appeal, ito pang-apat, walang appeal ang liberal utopia sa populasyong takot at balisa. Kung gusto mo ng participative at deliberative democracy, sa'yo na lang yan, bahala ka sa buhay mo. Walang appeal sa masa ang liberal utopia. Ayaw ng tao ang disenteng pinuno dahil ang tingin nila ito ay isang hypocrisy. Lalo na takot ang mga tao sa posibilidad na magugutom sila at mawawala ng hanap buhay kapag ang kalabang politiko ang mananalo. Balisa ang tao, kaya kailangang mayroon silang alas na siyang tanging magsalba sa kanila mula sa kanilang kinatatakutan. Sounds familiar? Panlima, ito yung nakakatawa. Lagot nga ng mga late night show hosts na pinikon si Trump. Yari ang mga late night show comedians tulad ni Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Seth Meyers, Jon Stewart na ginagawang material si Trump sa kanilang comedy shows. Dahil mas gusto ng tao si Trump, which is reality TV. Kaya daig pa rin ng reality TV ang acting. Siguro ang lakas ng kaba ni Jimmy Kimmel ngayon dahil love na love siya ni Trump. Diba? Isa siya sa mga nasa listahan ng kalaban ni Donald Trump. Kaya dapat magbalot-balot na siya. And to be serious, ito yung panahon na dapat pag-isipan nating maigi kung ano ang magiging implikasyon ng mga choices natin. Lalo na sa Pilipinas, sa susunod na taon, sa Mayo 2025,
meron tayong midterm elections. Ano ba at sino ba ang pipiliin ng mga tao? Halimbawa, ikaw, ano ba ang iyong gusto sa isang politiko? Nasa iyo yan kung paano mo yan sasagutin.